Magandang araw mga bata! Magandang araw din po! Ma'am! Okay, kayo manatili sa inyong kinakatayuan at tayo mananalangin. Joanna, maaari ka bang magdasal? Ama ng Anak ng Diyos ng Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Sana po ay matuto po kami sa ituturo ng aming guro. Nawa po ay maging ligtas po kami sa aming pag-uwi. Yung lamang po. Amen! Okay, maraming salamat, Joanna. Bago kayo magsiupo, maaari muna kayo manatiling nakatayo. Pagkat tayo ay magkakaroon ng pampasimba ngayong araw. Handa na ba ang lahat? Opo! Okay, sundan niyo ang kanta na to. Pag-iwan may tapos, pero perfectigo, imperfectigo, ako na hey! Pag-iwan may tapos, pero perfectigo, imperfectigo, ako na ang perfectigo, kilos na lakas na. Ang perfectibo, ginaganap na nga. Ang perfectibo, ay gaganapin pa. Pandiwa o pandiwa ay nakakatuwa. Hey! Pandiwa, pandiwa, may respeto. Perfectibo, perfectibo, at perfectibo. Hey! Pandiwa, pandiwa, may respeto. Perfectibo, perfectibo, at perfectibo. Hey! Maaari na kayo magsiupo. Salamat po, ma'am. Teka lang. Medyo nagkakaroon tayo ng konting problema. May signal na ba ang lahat para sa ating talakaya ngayong araw? Okay. Kung meron na, tayo pagbabalik tanaw sa ating aralin noong nakaraang linggo. Ano nga ba ang ating pinag-aralan noong nakaraang linggo? Okay, anak? Ang paggamit po ng wastong malaking titik at maliit na titik. Tama, bigyan natin siya ng 3 palakpak. Ayan. Ano naman ang tamang wastong paggamit ng malaking titik? Rodora? Ito po yung ginagamit po sa pangalan ng tao, hayop, tapos po sa lugar, yung buwan po. Okay, maraming salamat. Magbigay ka nga, Joanna, ng halimbawa ng tamang wastong paggamit ng malaking titik. Ma'am, ito po ang pangalan ko. Maraming salamat. Panalimutan ako. Ito pa, ang pangalan na to ay isang halimbawa ng malaking titik sa... Opo. Okay. Paano siya naging halimbawa? Kasi po, ma'am, pangalan pantangi po siya, pangalan po ng tao, Joanna po. Kaya malaking titik po yung piso niya. Tama. So ngayon, ang atin naman... So ngayon, at natatandaan niyo po pala ngayon yung ating pinag-aralan ng nakaraan. Opo. Merong ipapakita sa inyo si teacher. At oobserbahan nyo kung ano ba yung nakalagay sa picture na ipapakita sa inyo. Maliwanag ba?
maaari kang pumunta sa harap para makita mo yung iba. Mga ano pa maliliit po yung letter po ng nasa unahan. Okay? Joy? Yung mga bata po kung saan po may iba't ibang activity po sila may ginagawa. Kung saan po, doon po sila na kailangan po ng igalaw po nila yung kanilang katawan para po kumilos po dun sa activity po nila. Okay, salamat. So, hindi naman mali ang mga sagot nyo. Yung lalo na yung Joy, may punto siya doon kasi base sa ating pangpasigla kanina, may konektado siya sa ating aralin ngayong araw. Ang nasa larawan na to ay isang halimbawa ng aspektong pandiwa. Ang ating kasing pag-aaralan ngayon ay patungkol doon. Ngunit, merong alituntunin si teacher ngayon. Pero, napakilala na ba ni teacher ang pangalan niya? Hindi po. po. Okay, magpapakilala ako. Ako, si Teacher Ruela. Pero, pwede niyo akong tawagin Ma'am Ella. Maliwanag ba? Kung ganon, maaari niyo mong basahin ang mga alintuntunin sa ating silid-aralan. Mga alituntunin, makinig kay teacher, magtaas ng kamay bago magsalita, gumalang sa lahat, panatilihing malinis ang paligid, mag-aral ng mabuti. Okay. Ngayon naman, basahin naman natin ang layunin sa ngayong araw na to. Makapagpaliwanag ng aspekto ng pandiwa, makapagsasabi ng iba't ibang uri ng aspekto ng pandiwa, makapagbibigay ng mga halimbawa ng bawat aspekto ng pandiwa, Ang huli, makakapita ng pagkakaunawa at pagpapahalaga sa wasto paggamit ng aspekto ng pandiwa. Okay. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa aspekto ng pandiwa. Ano nga ba ang aspekto ng pandiwa? Pakipasa nga, Yuri. Aspekto ng pandiwa. Ang aspekto ng pandiwa ay nagpapahayag kung kailan nangyayari o mangyayari ang isang kilos. May tatlong pangunahing aspekto. Ito ang perpektibo, nagaganap na, imperpektibo, nagaganap pa o kasalukuyang nangyayari. Naganap pa o kasalukuyang nangyayari. At kontemplatibo, magaganap pa lamang ang mga ito ay mahalaga upang malaman ang panahon ng kilos. Ang aspektong pandiwa daw ay ito yung mga kadalasang galaw na ating ginagawa sa pang-araw-araw na ginagamit natin kagaya sa pagsusulat. Di ba? Pag sinabi sa inyo, magsusulat kayo, yun ay isang halimbawa ng kontemplatibo. Ano pala siya gagawin yung pala ng magsusulat? Ang imperpektibo naman, yung kasalukuyan yung ginagawa, nagsusulat na kayo. Ang perpektibo, ito naman yung nakapagsulat na kayo. Magbigay nga ng halimbawa ng aspektong pandiwa. Kung hindi pa naman kayo, hindi nyo pa naiintindihan yung ano ng aspektong pandiwa, ipapaliwanag ko sa inyo para makapagbigay kayo ng halimbawa nito. Unahin na natin ang perpektibo. Ang perpektibo ay aspeto ng pandiwa na nagsasaad na ang kilos ay tapos na o naganap na. Ibig sabihin dito, nangyari na ang aksyon bago pa lang ikwento o sabihin ito. Ito daw, yung perpektibo daw is naganap na natin, nagawa na natin. Halimbawa, naligo kanina. Ibig sabihin nung kanina is nagawa na natin siya. Yun yung ng perpektibo. Ganap na, nagawa mo na. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng perpektibo. Kumain kami kanina. Kumain kami Kanina.
ginamit? Kumain. Okay. Palakpakan nga natin si Jeff. Bigyan natin siya ng hindi. Ang galing-galing lang. Maaari ka lang mabuha na. Okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Okay? Tumayo na kayo. Gawin natin ulit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing. Okay. Okay. Isa pang halimbawa ng perpektibong pangungusap. Maaari ba kayo ulit magbigay? Rodora? Ang bata ay naglalaro kanina sa labas ng bahay. Ang bata ay naglalaro kanina sa labas ng bahay. Yan. Sa pangungusap na ito, asan ang salitang perpektibo? Kanina po. Kanina ulit. Ano naman ang pandingong ginamit? Naglalaro. Naglalaro. Maaari ka na makukuha na? Ito, yung salitang perpektibo. Ito yung naganap na natin, nagawa nyo na. Kanina, di ba, ang sabi nyo, kumain kami kanina. E di nagaganap na siya kasi ito na yung perpektibong salita. Ito naman yung pandimang ginamit, yung ginagawa natin. Ang sunod naman sa ating perpektibo ay tungkol sa ito pala yung mga halimbawa ng perpektibo. Maaari niyong babasahin. Kumain ako ng almusal kanina. Naglalaro ang bata sa labas. Uminom siya ng tubig pagkatapos mag-ehersisyo. Nagluto si nanay ng adobo kagabi. Bumili kami ng prutas sa palengke. Okay. Etong dalawa na to is napigyan na natin sila ng nalaman na natin kung alin dito ang perpektibong ginamit. Sa pangatlong pangungusap, anong perpektibo ang ginamit natin? Pagkatapos. Pagkatapos. Tama. Ano naman ang pandiwang ginamit? Uminom. Ayun, tama. Uminom. Sa pang-apat, Gabi. Kagabi. kagabi. Luto. Nagluto. Okay, nagluto ang pandiwa. Ang huli ng halimbawa, Bumili. bumili. Bumili kami kahapon ng puti sa palengke. Kahapon po. Lang po yung word. Kahapon Salita. Ay, pagpasensyahan nila sa teacher. Mukhang hindi na ilagay yung kahapon. Kahapon po. Sige, kahapon. Ano yung pandiwa ng kahapon? Bumili po. Hindi po. Okay, bumalik kayo kahapon. Okay. Ngayon, naiintindihan niyo na ba ang ibig sabihin ng perpektibo? Ngayon naman, aalamin naman ngayon ang imperfectibo. Ang perpektibo natin sa salita na to ay kahapon. Pagpasensyahan niyo na si teacher kasi hindi niya nalagay yung kahapon. Ano ang pandiwa ng kahapon? Bili. Okay, bumili. Ma'am, pwede po humindi. Sige. Ngayon, naiintindihan niyo na ba ang perpektibo? Opo! Ngayon naman, ang imperfectibo.
Yumi, basahin mo ang imperfektibo. Imperfektibo. Ang imperfektibo ay ang aspekto ng pandiwa na nagsasaad na ang kilos ay kasalukuyang ginagawa, paulit-ulit o hindi pa tapos. Ipinapakita nito na ang aksyon ay nagpapatuloy pa lamang. Okay. Ang imperfektibo daw po, ito pa lang yung patuloy yung ginagawa pa lang natin sa kasalukuyan. Halimbawa, ngayon, nagtuturo ako. Isa pa tong halimbawa ng imperfektibo? Opo. Okay. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng imperfektibo. Ito ang ibang halimbawa. Bukod dito, magbigay pa kayo ng halimbawa ng imperfektibo. Maaari mo ba isulat? Okay. Basahin nga natin ang pangungusap na to. May nasusunog May na bahay. nasusunog na bahay. Ulit, sabay-sabay. May nasusunog na bahay. Alin ang imperfektibong salita dito? Wala. Dapat pa. Okay. So, mali ang binigay na halimbawa ni May Rodora. nasusunog na bahay ngayon. Dapat ang salitang nakalagay, may Kulang po ng Di po. mali. Bakit mali? Kulang po ng word. Kulang naman. Anong word ang nawawala? Ngayon. Ngayon. Dapat, ito ang tama. May nasusunog na bahay ngayon. Ang salitang imperfektibo dito ay ngayon. Ano ang pandiwa? Nasusunog. Nasusunog. Isa pang halimbawa ulit. Joy. Tumatawa. Araw-araw. Basahin nga natin ang pangungusap na to. Kumakanta ako araw-araw. Alin dito ang imperfektibong pangungusap? Araw-araw. Tama. Ano naman ang pandiwa na ginamit? Kumakanta ako. Kumakanta. Ngayon, ito yung mga halimbawa ng imperfektibo. Yung ngayon, ito yung ginagawa. Ito yung palagi. Pero ano pa rin siya ng imperfektibo kasi araw-araw niya pa rin ginagawa. Kung halimbawa ngayon, kumakanta daw siya ulit. Tapos kinabukasan kumakanta siya ulit. Parang paulit-ulit lang siya. Kaya basahin naman natin yung mga halimbawang nasa TV. Kumain ako Ulit. ng almusal. Kumakain. Kumakain ako ng almusal tuwing umaga. Naglalakad Siya papunta sa paaralan araw-araw. Isa-isa po. Kumakain ako ng almusal tuwing umaga. Ang salitang pandiw, imperfektibong salita dito ay Tuwing. Umaga. tuwing umaga. Halin naman ang pandiwa. Kumakain. Kumakain. Yung pangalawa, pakibasa. Lalakad siya papunta sa paaralan araw-araw. Ang salitang imperfektibo ay Araw-araw. araw-araw. alin naman ang pandiwa? Naglalakad.
kontemplatibo. Joanna, pakibasa nga ang kontemplatibo. Ang kontemplatibo ay ang aspekto ng pandiwa na nagsasaad na kilos ay hindi pa nagaganap at gagawin pa lamang sa inaharap. Ipinapakita nito ang planong gawin o mangyayari pa lang ang isang aksyon. Yung contemplativo daw, ito daw yung mga kilos na gagawin pa lang natin. Yung, kumbaga, hindi pa ito nagaganap, hindi pa natin siya ginagawa. Gagawin pa lang natin siya. Magbigay ka nga ng halimbawa ng pangusap, Rodora. Ang mga magkakaibigan ay nagplanong mag-swimming sa Hunyo. Okay. Ang mga magkakaibigan ay nagplano mag-swimming sa Hunyo. Alin doon ang salitang kontemplatibo? Plano. Nagplano. Nagplano. Alin naman ang pandiwang ginamit? Teacher, ang contemplativo po is yung Hunyo po, tapos po yung pandiwa po is yung plano. Pasensya niyo na teacher, pero medyo nalilito siya. So, ang plano pala, ito yung pandiwa. Ang Hunyo, Kontemplatibo. ang Hunyo ay kontemplatibo. Magbigay pa nga ulit ng isang halimbawa ng kontemplatibo. Dadalawa lang ba ang estudyante ni ma'am? Okay, Joy? Gagawa kami ng project bukas. Gagawa kami ng project bukas. Anong salita ang ginamit ni Joy na kontemplatibo? Bukas! Bukas. Ano naman ang pandiwa ng bukas? Gagawa. Gagawa. Pakibasa. Halimbawa ng kontemplatibo. Kain ako ng hapunan mamaya. Ang salitang kontemplatibo nito ay Mamaya. 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 Alin ang pandiwa? Kakain. Kakain. Maglalaro. Lalaro ang mga bata sa parke bukas. 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 Maglalaro. Uminom siya ng gamot mamayang gabi. Mamayang gabi. Mamayang gabi. Mamayang gabi. Uminom. Wala po. Uminom. Ngayon, naiintindihan niyo ba ang kontemplatibo? Opo. Opo. Paglalakad. Andito na tayo sa paglalakad natin. Ang aspetong pandiwa naman ay tumutukoy daw to sa kalagayan ng kilos o aksyon. Kung ito ba ay naganap na o naganap pa o gagawin pa lamang o katatapos lang. Mahalaga ito upang malinaw ang daloy ng pangyayari. Ano nga ulit ang aspektong pandiwa, Joy? Yung aspect ng pandiwa daw po, yung po yung tumutukoy po sa kilos o action po, kung ito po ba ay naganap na po, gaganapin pa lang at yung naganap na. Okay, bigyan natin ng 3 malalakas na palakpak. Si Joy. 1, 2, 3. Okay, basa nga. Perpektibo. May tatlong na aspect
aspekto ng pandiwa. Perpektibo, nagsasaad na ang kilos ay tapos na. Imperpektibo, nagsasaad na ang kilos ay ginawa pa o kasalukuyan. Kontemplatibo, nagsasaad na ang kilos ay gagawin pa lamang. Okay, kung naiintindihan nyo ang tatlo ito, maaari mong magbigay ka ng tig-isang halimbawa ng perpektibo, imperpektibo, at kontemplatibo. Joy, maaari mo isulat dito sa harap ng pisara. Ngayon, bukas. Isang pangungusap lang siya, ngunit andyan itong tatlo na to. Ako ay kakain mamaya dahil tapos na ako sa tatlong arit namin na ibabasa bukas. Okay, titingnan natin kung dito nga ba yung tatlong aspekto ng pandiwa. Alin sa mga salitang ito ang imperfektibo? Tapos na. Tapos na. Ito ang imperfektibo. Alin naman ang kontemplatibo? Bukas. Bukas. Mamaya. Bukas. Kontemplatibo. Kontemplatibo mamaya. Mamaya po. Saka bukas. Kasi po, di pa po niya nagagawa, kaya mamaya. Okay, tama. Itong dalawang to ay halimbawa ng kontemplatibo. Paano naman ang perpektibo? Mga perpektibo po pala yung tapos na ko, yung perpektibo po yung wala. Bukas, mamaya. Ito ay perpektibo. Kontemplatibo. Kontemplatibo po yung bukas po. Tsaka po mamaya po. Tapos yung tapos na po, perpektibo po. Wala pa po imperfectibo. Ito ang imperfektibo na. Hindi po, kasi kasalukuyan kung ginagawa po yun. Pero kung Puro to pala kontemplatibo. Ito pala ay perpektibo. Ito ay kontemplatibo. Opo. Ang wala sa ating pangungusap ay Yung perpektibo po. perpektibo. Ngayon, maghihingi pa ako din sa halimbawa, ngunit ito naman yung imperfektibo lang. Nagsasahad na ang kilos ay ginagawa pa lang. Laura?
Gumagawa ako ng takdang aralin ngayon sa kwarto. Ang salitang imperfectibo dito ay ngayon. Ngayon. At tapos, ang salitang pandiwa naman na ginamit dito ay Gumagawa. Gumagawa. Ngayon, naiintindihan niyo naman na pala lahat ng aspekto ng pandiwa, pati ang tatlong aspekto dito. Maaari ba kayong kumuha ng papel para sa ating pagtataya? Ang sabi dito, sagutin ng mga tanong tungkol sa aspekto ng pandiwa. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutan ito. Tapos na ba? Tapos na ba ang lahat? Opo. Okay, hindi natin yung dalawa. Gusto po. Okay. Magtatawag ako isa-isa sa inyo. Isa rin kayo sasagot dito. Magsisimula sa iyo, Joy. Ano ang sagot sa number 1? Ano ang tawag sa aspekto ng pandiwa na nagsasaad na ang kilos ay tapos na? Ang sagot ko po, ito po ay perpektibo. Tama. Ang sagot sa number 1 ay perpektibo. Joanna, ako sagutan ng pangalawang tanong. Tignan niyo din kung tama ba ang sagot niyo. Kumakanta ako ngayon. Anong sagot? Kumakanta po ako ngayon. Teacher, pwede pong gumagawa ako ngayon. Magbigay tama. Pwede naman kahit anong sagot. Kasi wala naman akong binigay na eksaktong sagot para dito. Pangatlo, Yumi. Ma'am, kontemplatibo po. Okay. Paano mo nasabing kontemplatibo ito? Rodora, pwede mo tulungan? Sige, Ano ang tawag sa aspect? Sabi po kasi dito po, kung ano daw po yung tawag sa aspekto ng pandiwa na nagsasaad ng gagawin pa lamang po. Kaya po, contemplative. Okay, tama. Panghuli. Joy? Magbigay ng isang halimbawa ng pangusap gamit ang perpektibo. Ako ay tapos lang kumanta. Tama. Yun na isang halimbawa ng perpektibo. Rodora, ang panghuli? Bakit mahalaga ang tamang paggamit ng aspekto ng pandiwa? Bakit lumahalaga? Pakisagot, anak? Para po mas matukoy kung kailan po ito ginawa. Tama. Gusto ko pa ng isa pang Ma'am, sagot. para po Maaari ka ba tumayo na? Ma'am, para po maunawaan ng ayos po yung mga salita mo. Pwede? Pwede? Okay. So, tapos na tayo dito. Ngayon, para naman sa ating
magandang aralin. Maaari niyo ba isulat ito at ito yung gagawin sa inyong mga bahay pag-uwi. At akin itong i-check o titingnan kung tama ba ang mga sagot niyo. Tapos na po. Ma'am, tapos na po. Ma'am, tapos na po. Joanna, Tapos na ikaw. po siya. Nagdodrawing na po. O sige. Drawing ko na eh. Sana naman ay meron kayong natutunan ngayong araw. Naiintindihan niyo ba ang aspeto ng pandiwa? Opo! Alam niyo ba yung tamang paggagamit ng perpektibo, imperfektibo at kontemplatibo sa ating pang-araw-araw? Alam niyo na rin ba kung saan at kung kailan lang ito gagamitin? Kung alam niyo na, maaari kayong magsitayo at magdadasal para bago umuwi. Joy? Ay, anak, hindi pa tayo tapos.